Shalom, alinaw yalkol Israel, ang kapayapaan ay sumasa atin at sa buong Israel. Kiin ano'y kulim las of the bar ni Gidhaymet, ilabiad Haymet, sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Sabi ng iba, ang salitang rapture ay hindi raw makikita sa Biblia. Kaya hindi sila naniniwala sa salitang rapture. Ang tanong, ang salitang Biblia ba ay makikita mo ba sa loob ng Biblia mismo? Hindi rin, di ba? Ngayon, hindi ka rin ba maniniwala sa Biblia? O sa salitang Biblia? Ganon din ang salitang rapture. Kahit hindi mo ito mababasa sa loob mismo ng Biblia, pero ang mga pangyayari na tumutukoy sa salitang rapture ay nandyan sa Biblia. Ang salitang rapture, kinuha ho yan mula sa salitang Latin na raptos at rapire. Ang raptos, ang meaning abducted, at ang salitang rapire, ang meaning to snatch. Yan ho mga kapatid, sa Binisaya pa, pagsakmit o pagdagit. At tumpak ho yan sa mangyayari sa atin ayon sa sinabi sa mga talatang ito, dahil kukunin ho tayo sa isang iglap, sa isang kisap mata. So ibig sabihin, dadagitin tayo sa oras na hindi natin alam. Yan ang rapture, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, hindi nyo alam kung anong oras o anong araw darating ang iyong Adonai. So, basahin natin 1 Thessalonica 4:16 hanggang 17. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Adonai mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Yeshua ay bubuhayin muna. Yan. Talatang 17. Pagkatapos, tayo namang mga buhay, tayo namang mga buhay pa, at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Adonai Yeshua sa himpapawid. Hindi ho langit, hindi ho papunta tayo sa sa Kingdom of God doon sa langit. Wala makakapasok doon. Hanggang sa alapaap lang tayo. Diyan lang tayo sa himpapawid. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo, hindi doon sa kaharian ng Diyos. Yan ang hinihintay natin na mangyayari. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya tayo naghahanap ng katotohanan dahil nais nating makasama sa rapture, mga kapatid. Talatang 1 Corinto 15:50 hanggang 58. Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin. Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Elohim. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. So hindi pala itong katawan natin ngayon. Kaya ang kaluluwa natin ang importante, hindi ang katawan. Kaya hindi tayo matatakot, papatayin tayo kahit sa ating mga kaway, walang problema yan. Katawan lang natin ang napatay nila, ngunit ang kaluluwa natin hindi nila napapatay. Dahil ang katawan na nabubulok ay hindi maaari makatanggap ng buhay na walang hanggang. Kaya kailangan itong palitan, kailangan itong babaguhin. Ngunit talatang 15, makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Katawan ho ito na hindi na nabubulok at hindi na namamatay. Dahil itong katawan natin na namamatay pa, nabubulok pa, hindi talaga ito makakapasok sa paghahari ng Elohim, hindi ito makabahagi.
hindi ito makatanggap ng buhay na walang hanggan. Babalik ito sa alikabok. Yan ho ang totoo. Talatang 52, sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta, at sa pagtunog ng trompeta'y muling bubuhayin ang mga patay, at bibigyan ng katawang hindi na nabubulok, mga kapatid, at tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Katawan na hindi na nabubulok, katawan na hindi na namamatay. Ito, papalitan tayo. Kaya huwag kayong matakot na may papatay sa iyong katawan. Katawan lang mo yan. Katawan lang yan na nabubulok pa. May inilaan ang Panginoon sa atin na pagkatawan na hindi na nabubulok at hindi na namamatay. Talatang 53, sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. Yan ho, mga kapatid. 54. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay, Baruch Hashem, Baruch Ho, mga kapatid. So, talatang 55, nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan na ang iyong kapangyarihan? Talatang 16, may kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. At may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. Maliwanag ho, mga kapatid. Mayroon talagang kautusan. Hanggang ngayon, hindi nawawala ang kautusan ng Diyos. Dahil yan ang nagpakilala sa atin tungkol sa kasalanan. So, bakit mayroong kautusan? Dahil mayroong kasalanan. At hindi nyo yan maitatanggi, mga pastor. Tandaan nyo yan. Talatang 57, ngunit salamat sa Elohim, dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Adonai Yeshua HaMashiach. Talatang 58, kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Adonai. Ano ho yun? Yung mga gawain nating paglilingkod sa Kanya, magpakasipag tayo sa paglilingkod sa ating Adonai Yeshua. Magpakasipag tayo sa pagsunod sa Kanyang kautusan. Magpakasipag tayo sa pagsunod sa Kanyang Torah. Dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Hindi masasayang ang ating paglilingkod, mga kapatid. Ang ating mga pagtitiis sa mga pagsubok na darating sa ating buhay. Nagtitiis tayo dahil sa ating pagmamahal sa salita ng Diyos, dahil sa ating paglilingkod sa ating buhay na Elohim. Ngunit hindi daw ito masasayang, mga kapatid. Yan ang pag-asa na hinihintay natin. Kaya siguraduhin mo na nasa katotohanan kayo. Huwag yung paglilingkod na parang pangtsamba-tsamba lang. Dito lang sa reliyon ko, baka ito na ang totoo, baka itong reliyon ko ang tunay. Yan, pangtsamba-tsamba lang ho yan. Saliksikin yung maigi ang salita ng Diyos, ang mga aral ng mga reliyon ninyo, at makinig kayo sa ibang mga aral para nga matimbang-timbang ninyo, mababalansin ninyo kung alin ang nagsasabi ng totoo, alin ang nangangaral ng katotohanan, dahil ang paglilingkod ho ay hindi tsamba-tsamba. Kailangan mo talagang tuklasin ang totoo. Kailangan mo talagang saliksikin ang katotohanan.
Dito na tayo sa Matthew 24:29 hanggang 31. Pagkatapos ng mga araw na iyon, ng matinding kahirapan, ibig sabihin pagkatapos ng Great Tribulation, pagkatapos ng Great Tribulation. Kaya mali ho ang doktrina na nagsasabi na hindi tayo dadaan sa Great Tribulation. Karamihan ho yan na mga doktrina sa mga Christians. Pre-trib ho ang kanilang paniniwala. Ayaw nilang, hindi nila gustong dumaan sa Great Tribulation dahil alam nila na hindi nila kakayanin yan. Kaya gusto nila na pre-trib, ngunit kahit yun pang paniniwala mo pre-trib, hindi talaga yan totoo. Hindi totoo ang pre-trib. Dadaan talaga tayo sa matinding kahirapan, sa Great Tribulation. Yun ang sinabi dito. Kaya mali ho yan na doktrina, yung pre-trib. Hindi tayo dadaan sa Great Tribulation. Hindi yun totoo. Malabo ho yan, mga kapatid. Sinabi ho ito mismo ng ating Adonai Yeshua. Kaya sino ang paniniwalaan mo? Ang pastor mo na nagsasabi na hindi tayo dadaan sa Great Tribulation? O ang salita mismo ng ating Adonai Yeshua? Nasabi niya na sa pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kanilang landas. So magbanggaan na ho ang mga planeta dahil hindi na sila dadaan sa kanilang landas, sa kanilang orbit. Mag-iba na ho. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kanilang landas. Pagkatapos, makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik. Tandaan natin, may binigay siyang tanda sa kanyang pagbabalik at makikita daw natin yan sa langit, ang tanda ng kanyang pagbabalik. At maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating na mula sa lupa na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. 31. Sa malakas na tunog ng trompeta ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar. Sa buong mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Yan ho ang final aliyah. Titipunin ang lahat ng mga pinili. Titipunin ho yan ng mga anghel o utusan ho ng ating Adonai Yeshua, ang kanyang mga malakim, para hipusin at titipunin ang lahat niyang mga pinili. Mga kapatid, hindi kasali dito ang mga Kristiyanos, mga born again, mga Pentecostal, MCGI, Jesus Miracle Crusade. Hindi ho yan kasali dahil hindi sila mga pinili. Kaya nga patuloy kayong kumakain ng mga maruruming bagay dahil hindi kayo pinili. Kaya nga hindi kayo nagsasyabat dahil hindi kayo pinili. Yan ang palatandaan na hindi kayo pinili. Sabihin nyo, ito si Brother Gideon, talagang makapanghusga ito. Grabe makapanghusga ng taong ito. Hindi ako naghuhusga, nakikita ko yan sa mga gawain ninyo. Nakikita ko yan sa mga doktrina ninyong mali. Gusto ba ninyong marinig na sasabihin kong pinili din kayo kahit mali ang doktrinang sinusunod nyo? Yun ang gusto nyo marinig mula sa aking bibig? Nasasabihin kong mararapture din kayong mga Pentecostal kahit yung doktrinang sinusunod nyo ay wala sa katotohanan. Sumusunod kayo sa Vatican, sumusunod kayo sa Roma, sumusunod kayo kay Constantino dahil sandiho ang sinasamba ninyo, sandiho ang araw ng iyong pagsasamba.
Tapos gusto niyong marinig na sabihin kong pinili din kayo? Talagang hindi, 102%. 102% na hindi talaga kayo pinili. Kami, 101% na talagang pinili kami ng Diyos. Kami ang nakasumpong ng katotohanan. Nasumpungan namin ang kanyang Shabbat. Nasumpungan namin ang kanyang mga festival. Nasumpungan namin ang kanyang Torah. Yan ang palatandaan na pinili niya kami 101%. Ngunit kayong mga born again, mga Pentecostal, Jesus Miracle Crusade, MCGI, 102% hindi talaga kayo pinili. Yan ang katotohanan. Kahit masakit sa taingan nyo ang sasabihin ko, talagang sasabihin ko ito. At sino ba kayo makapagpigil sa akin para sasabihin ko ang katotohanan? Kayo ba ang pinaglilingkuran ko? Kayo ba ang sinasamba ko? Kayo ba ang tinatakutan ko? Hindi. Ang Diyos lang ang tinatakutan ko. Ang salita lang ng Diyos ang ginagalang ko. Mga kapatid. Okay. Dito tayo sa Tito 2:11. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Inihayag niya. Inihayag na sa lahat ng tao, kaya hindi na kayo makapag-complain o mga tuwiran na hindi nyo narinig, hindi nyo natanggap. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan, ay inihayag na sa lahat ng tao. Sino ba dyan ang hindi nakakarinig? Narinig na ninyo ang katotohanan, ngunit hindi kayo nakikinig. Hindi nyo ito pinapansin. O kaya hindi kayo makapangulipas pagdating ng araw. Talatang 12, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at ang makamundong pagnanasa. Yan, tatalikuran natin yan, mga kapatid. Dahil yan ang magdadala sa atin doon sa lawak ng apoy. Kung hindi mo tatalikuran ang kasamaan at ang makamundong pagnanasa. Kaya yung mga bisyo nyo, yung pagkalasinggero nyo, yung pagkasugaro ninyo, yung pagkababaero ninyo, yung magnanakaw ninyo, itigil nyo yan. Iwanan ninyo yan, mga kapatid. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamumuhay tayo sa mundong ito ng maayos, walang bisyo, walang katarantaduhan. Yon ang maayos. Mamumuhay tayo sa mundong ito ng maayos, walang kalukuhan, walang katarantaduhan, walang bisyo. Matuwid at makadiyos, yun ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya mamumuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Hindi makademonyo. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yeshua HaMashiach. So, mamumuhay daw tayo, ang sabi dito mga kapatid, kaya nga dapat tayong mamumuhay sa mundong ito na maayos, matuwid at makadiyos. Dahil hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, ng kanyang maluwalhating pagbabalik. At sino ang hinihintay natin? Ang ating dakilang Diyos, dakilang Elohim. At sino ho yan? Si Yeshua HaMashiach. Dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yeshua HaMashiach. Isa lang ho ang Elohim. Hindi dalawa, hindi tatlo, mga kapatid. Iisa lang ang tunay na Diyos. At yan ang ating Adonai Yeshua HaMashiach. At siya ay dakilang Diyos. Yan, mga kapatid, ang ating Adonai Yeshua HaMashiach. Hanggang sa muli, we love you, I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more.
Am Yisrael kay, mabuhay ang sambayanang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach, Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai, Matif Gedeon Silva, magsasabi sa inyong lahat na mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat nito. Baruch haba, Bishem Adonai. Blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.